Madalas kapag pinag-uusapan ang sakripisyo sa pamilya, laging ang mga nanay ang unang naaalala. Pero paano naman kaming mga tatay, yung mga lalaking tahimik lang? Hindi pala imik sa problema, hindi mahilig magdrama, pero araw-araw lumalaban para lang may maiuwi sa pamilya. At ang mas masakit, maraming tatay ang hindi kinukumusta kung okay pa ba sila. Kadalasan, naaalala lang sila kapag may kailangang bayaran, may problema, o kung may pakinabang pa ba sila sa bahay o sa pamilya. Kapag may trabaho at may naibibigay, mabuting tatay. Pero kapag minsang nanghina, walang maibigay na pera o nagkamali, masamang tatay ka na agad. Ganun kasakit minsan maging lalaki at padre de pamilya. Sa dami ng sakripisyo nila, isang pagkakamali lang ang mas napapansin kaysa sa lahat ng ginawang tama. May mga tatay na kahit may sakit pumapasok pa rin sa trabaho. Kahit sobrang pagod, pipilitin pa rin ngumiti pag-uwi para hindi mag-alala ang pamilya. May mga tatay ding tahimik na umiiyak habang mag-isa dahil hindi nila kayang ipakita na mahina sila. Dahil simula pa noon, itinuro sa kanila na ang lalaki dapat matatag, na ang tatay bawal mapagod at dapat laging may solusyon. Pero ang totoo, tao rin naman sila. Napapagod din, nasasaktan din, natatakot din, at umiiyak din. Ayon pa sa ilang pag-aaral tungkol sa mental health ng kalalakihan, mas maraming lalaki ang tahimik na nagtatago ng stress at depression dahil natatakot silang matawag na mahina. At kadalasan, mga ama ang pinakabihirang humingi ng tulong, kahit sila mismo ang ubos na rin. At ang malungkot sa kakatago nila ng bigat ng loob ay sa huli, ay dun sila madalas nakakakuha ng karamdaman. Habang ang iba ay natutulog ng mahimbing, may mga tatay na gising pa rin kakaisip kung saan kukuha ng pambayad sa renta, pagkain, tuition at gastusin kinabukasan. Pressure sa trabaho, galit ng boss, pagod sa biyahe, problema sa bahay, sigaw ng partner at responsibilidad bilang haligi ng tahanan. Lahat yan pasan nila araw-araw kahit wala nang natitira para sa sarili nila. At ito pa ang mas pinaka-nakakalungkot. Kapag buhay pa sila, bihirang ma-appreciate. Pero kapag wala na, saka lang sasabihin na, mabuti siyang tatay. Saka lang bibigyan ng bulaklak kapag wala na sila. Kaya kung nandyan pa ang tatay mo, kumustahin mo rin siya minsan. Hindi lang kapag may kailangan ka o may problema ka. Tanungin mo rin kung okay pa ba siya. Yakapin mo rin minsan. Pasalamatan mo habang buhay pa dahil may mga tatay na matagal ng pagod. Pero tuloy pa ring lumalaban para sa pamilya nila. Ito'y para sa lahat ng tatay na tahimik na nagsasakripisyo araw-araw. Saludo kami sa inyo.